Set my feet upon the mountain top. Just think of it, the Lord and King, the Creator of everything.
the burden of a sin-scarred life. Past mistakes and failures haunt you in the night. You can be forgiven, for God's word is true. On the wings of I love the Lord, He heard my cry, He lifted me way up high, set my feet on love. Just think of it, the Lord and King, the Creator of everything, loves me with a love that won't stop. I love the Lord, He heard my cry, He lifted me on the mountaintop. Just think of it, the Lord and King, the Creator of everything, loves me with a love that won't stop. Just think of it, the Lord and King, the Creator of everything, loves me with a love that won't stop. He loves me with a love that won't stop. Hindi ating naranasan, iba't iba ang sukat, iba't iba ang kulay. Ilang unos na rin ang sa atin dumaan, bawat isa'y humamon sa atin. Hindi ka ba nagtataka? Ikaw at ako'y narito pa. Hindi ka ba nagtataka mula sa nagdaang panahon? Basta tayo'y sama-sama, si Kristo ang magbubuklod. Habang taon ay nasa langit, di tayo mabibigyo. Pangarapin ang bawat hamon, baon ang nahamon, na nakila ang katapatan. Di nalilimutin, pakinggan ang kasaysayan, kung paanong ginaling ng Diyos na mahalal. Ano kay Jesus ang tinig, buhay natin na nabago, biyayang handog ni Kristo. Ngunit di ka ba nagtataka? Ikaw at ako'y narito pa. Hindi ka ba nagtatanong
Alright, so magandang gabi po sa ating lahat. Amen. So welcome to our prayer meeting and Bible study. At tayo po ay magsimula na sa ating pong pananambahan po ngayong gabi. At nais ko pong tanungin po yung bawat isa, handa na po ba tayong maglingkod sa Panginoon? Amen. So purihin po ang Diyos sapagkat tayo po ay magkakasama ngayong gabi na maglilingkod sa Panginoon. Tayo po tayong lahat para po sa ating pagsimula. At sabay-sabay po nating bigkasin po yung ating pagsamba, yung ating call to worship. Nang sabay-sabay all together, begin. Salamat sa Diyos sa buhay na walang hanggan na aking tinanggap sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesus. Dahil sa biyaya at habag ng Diyos, ang buhay kong aba ay nagkaroon ng kahulugan. Ngayon, nais kong lumakad sa aking pananampalataya ng buong katapatan. Nais kong ihandog bilang sanghaing buhay ang aking sarili sa kanyang paanan. Bilang pagkilala sa kabutihan at katapatan ng Diyos sa aking buhay, at tanda ng aking pag-ibig sa Panginoon at sa kanyang gawain. Ako'y maglilingkod sa Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong kalakasan. Akin siyang sasambahin sa espiritu at katotohanan. Ako'y tutupad sa aking obligasyon na ibalik at ibigay ang para sa Kanya ng may kagalakan at walang panghihinayang. Ako'y magiging daluyan ng pagpapala at kalakasan sa Kanyang gawain. Aking ilalagay ang salita ng Diyos sa aking puso na siyang magiging gabay sa aking pamumuhay. Ang lahat ng ito ay aking magagawa sa tulong ng Diyos Ama, ng Panginoong Hesus na aking tagapagligtas at sa paggabay ng banal na Espiritu. Amen. So tayo po ay umawit para po sa Panginoon. Let us sing the song, What a Friend We Have in Jesus. Amen. Tunay po na ang ating Panginoon ay talagang kaibigan na hindi po tayo iiwan. Amen po. Amen. Awit po tayo. Let us sing the song, What a Friend We Have in Jesus. On verse 1. Ready to sing. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Jesus knows our every weakness. Amen. Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. On the last verse, ready to sing. Are we weak and heavy laden? Covered with a load of care.
Tayo po ay mukot pumikit, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na dakila at banal, makapangyarihan po sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, ngayong gabi na kami po ay dinala mo sa inyong pong tahanan upang sambahin ka, Panginoon, sama-samang manalangin at mapagpala, O Diyos, ng inyong pong mga salita. Salamat, Panginoon, dahil ikaw po ang aming natatawagan, ikaw po ang siyang nakikinig, O Diyos, sa aming pong mga panalangin. Dalangin po namin, O Diyos, na makamtan po namin ang pagpapala ng salita po ninyo na siyang aming mapapakinggan, O Diyos. Dalangin po namin ang aming mahal na pastor na siyang gagamitin po ninyo. Ikaw po ang mag-bless sa kanya. Bigyan mo siya, Lord, ng strength and wisdom sa kanya pong pagtuturo sa aming Panginoon. At nawa kami po ay ma-encourage, O Diyos. Kami po ay mapalakas muli sa aming pong panghihina, O Diyos. Ikaw po ang siyang tumulong sa aming Panginoon. Ikaw po ang aming inaasahan at sa iyo po namin inaali ang lahat, O Diyos. Maramdaman niyo po ang aming kagalakan sa aming pong ginagawang paglilingkod at sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat, ang katagumpayan po ng aming gagawing pagsamba po sa inyo. Maraming salamat po, Panginoon. Ito pong aming panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Alright, sige po, maupo muna po tayong lahat at maganda po na i-welcome po natin ang ating pong bisita ngayong gabi. Amen? So, purihin pong Panginoon sapagkat tayo po ay mayroong bisita. At the blessing po, bisita po natin. Siguro pag tinawag nila kanyang pangalan, siguro tayo na lang po tayo. No? So, bisita po natin si Luigi. Kaya walapakan po natin. Amen? So, thank you, Brother Luigi. And God bless. Maraming salamat po at purihin ang Panginoon. And this time, magandang welcome po natin ang ating mga kapatiran. Tayo po tayong lahat at umawit po tayo ng isang welcoming song. Awitin po natin, kaming lahat ay nagagalak. Verse 1, sing. Kaming lahat ay nagagalak na makasama ka sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ang araw na ito, ang Diyos ang may likha upang makilala ka at nang makapiling pa. Kaming lahat ay nagagalak na makasama ka sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ang araw na ito, ang Diyos ang may likha upang makilala ka at nang makapiling pa. Amen. So tuloy-tuloy po tayo sa ating pong pagpupuri po sa Panginoon. So handa na po bang umawit pa yung ating mga kapatiran? Amen. Amen. So awit po tayo ng malakas at masaya para po sa Panginoon. Let us sing the song When the Roll is Called Up Yonder. Verse 1, sing. When the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair. When the sable bread shall gather over on the other shore, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder. When the roll is called up yonder, I'll be there. On that bright and cloudless morning, when the dead in Christ shall rise, and the glory of His resurrection share. When His chosen ones shall gather to their home beyond the skies, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder. On the last verse. Let us labor for the Master till the dawn till setting sun. Let us talk of all His wonders, love and care. And when all of life is over and when work on earth is done, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder.
Amen. So purihin pong Panginoon, you may now be seated. And this time, tawagin po natin si Preacher Carlo to lead us in the offertory prayer. Okay po, so hiniling ko po na magsitay po muli ang bawat isa at ating pong basahin po ang ating pong talata doon po sa 2 Corinthians chapter 9, verses 5 to 9. Ready? Begin. Therefore I thought it necessary to exhort the brethren, that they would go before unto you, and make up beforehand your bounty, whereof ye have noticed before, that the same might be ready as a matter of bounty, and not as of covetousness. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly, or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye always having all sufficiency in all things may abound to every good work. As it is written, He hath dispersed abroad, He hath given to the poor, His righteousness remaineth forever. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos na dakila po sa lahat, Panginoon, salamat po muli sa gabing ito sa puno ng pagpapala niyo po sa bawat isa. Kayo po ang Panginoon na kung saan ay hindi po nagkukulang po sa lahat po ng aming pong mga pangangailangan, Panginoon. Kayo po ang tumutugon ng aming needs, O Lord. Tunay nga na totoo ang inyong salita na kayo po ang Diyos po namin na provider. Kayo po ang nagsusupply ng lahat ng aming needs, O Lord. Kaya ngayon, Panginoon, sa aming pong ginagawang pagsamba po sa inyo, ay bahagi rin po ang aming pong gagawing pagkakaloob, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, tulungan niyo po kami, ang bawat isa, na kami po ay mayroong pong puso sa pagbibigay, Panginoon. Puso na mayroong pong katapatan, Panginoon, at kagalakan para po sa amin pong pagbabalik at pagbibigay po para po sa inyo. Kayo po ang mag-bless sa inyo pong mga anak na kung saan ay may katapatang nagbibigay po sa inyo, Panginoon. Pagpalain niyo po ang kanilang buhay, ang kanilang hanap buhay, O Lord, at maging din po ang lahat ng kanilang mga pangangailangan ay patuloy niyo pong tugunan, Panginoon. At dalangin ko rin po, Panginoon, sa aming pong malilikom sa gabi nito, sa aming pong tithes and offering. Tunay nga na ito po inyo pong pakabasbasan, Panginoon, pagpalain at siyang magamit, Panginoon, para po sa inyo pong gawain. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming pong dalangin sa pangalan ng inyong anak na si Kristo Jesus. Amen. So maray na pong makaupo ang bawat isa. Habang po tayo po ay nagkakaloob sa Panginoon, awitin po natin ang awiting I'm Giving. I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him. I'm loving because I love Jesus. I'm loving because I love Him. I'm sharing because I love Jesus. I'm sharing because I'm caring because I love Jesus. I'm caring because I love Him. Maraming salamat po sa mga nagtatapat na nagbibigay sa Panginoon. God love it, a cheerful giver. At ngayon po mga kapatid, ay ating pong mapapakinggan po ang mga magbibigay ng tanging bilang para po sa paghahanda ng ating mga puso sa ating pong mapapakinggan ng salita ng Diyos. Tuwagin po natin sila.
O God of joy and new beginning, O God is tender night and stable storm. You spoke the world and said the whole world spinning, and then you come to us, so fragile and so small. I'm more than amazed by the wonder you are, so I welcome you into my heart. For you alone, all the angels sing. For you alone, I'll bring an offering. For you alone are the King of Kings, and I will live my life for you alone. The mountains rise and fall just by your choosing. Your mighty name can bring a nation in its knees. Details someone you think of using is incredible beyond my wildest dreams. So I lift up my soul to declare your great work as you reign over heaven and earth. For you alone, all the angels sing. For you alone, I'll bring an offering. For you alone are the King of Kings, and I will live my life for you alone. Lord, you reign in awesome splendor, yet it standeth me such great. May this simple praise I offer put a smile upon your face. For you alone, all the angels sing. For you alone, I'll bring an offering. For you alone are the King of Kings, and I will live my life for you alone. All the angels sing for you alone. I'll bring an offering for you alone. Are the King of Kings, and I will live my life for you alone. And I will live my life for you alone. To God be the glory.
see your holy life in me, it will lead them to believe. Make me a mirror of your love today, in what I do and in each word I say. A mirror of your love, a reflection from above. Lord Jesus, I pray. To my family and my friends, see that you are there. Do they see your life in me by the way I care? Is my life a looking glass, an image of above? And will they come to know you because I live in love? Make me a mirror of your love today. Fill me with your mercy and your grace. So when others look and see your holy life in me, it will lead them to believe. Make me a mirror of your love today, in what I do and in each word I say. A mirror of your love, a reflection from above. Lord Jesus, I pray. To God be the glory. Okay, so magandang gabi po sa bawat isa. And thank you sa mga umawit sa Panginoon. Thank you for the messages na narinig natin from doon sa mga nag-special number. Ano ho? At maraming salamat. At nawa ito'y ginamit ng Panginoon to prepare our hearts. Ano ho? For the message of God. Well, tayo po ay mag-aaral na ng salita ng Diyos. Amen? So parang meron tayong nagfi-feedback. Merong tunog. Pakibawasan natin. Baka yung timpla pangkanta. Okay? So, handa na po ba kayong mag-aral ng salita ng Diyos? Okay, so medyo mainit. Naramdaman nyo ho ba? Ano ho? Pero ako nakapanglamig pa. Well, yung aircon ho natin ay bumigay nung Sunday ng hapon. Kaya dito ho sa harap, during the celebration, napakainit. Ano ho? Ang init po dito sa amin. So, yung aircon ho natin, hindi na gumagana nung hapon. Kaya hindi ho kayo nalamigan. Ano ho? So, although unti-unti siyang humina, hindi naman siya kagad totally nawala ng bigla. Kaya kahit papaano, blessing, nakatapos din tayo. Kaya si Bishop, pawis na pawis. Napansin niyo ho ba nung Sunday, wala lang ho akong magawang paraan para kumuha ng electric fan dahil nasan dito na ho ako and then dami na hong tao at kumbaga hindi na ho natin maisisingit pa. But anyway, ay para lang po sa kaalaman ng marami, sa kabuuan, matagumpay po yung ating celebration. Bagamat nung umaga pa lang, inaatake na tayo ng kaaway. Ano ho? Wala tayong sound system. And then, nung hapon naman, bumigay yung aircon. So, nagkakaproblema yung mga gamit. So,
Ganun talaga. Kaya nung last Wednesday, inaware ko na kayo na magkaroon tayo ng prayer vigil. Bakit? Kasi talagang gagawa ang dyablo. Gagawa away para tayo guluhin. Ayaw niya kasi na maging madali yung ating celebration. Ayaw niya na maging maganda yung kabuuan. But anyway, as I said, as a whole, tagumpay po ang gawain ng Panginoon. Amen? And gusto nating pasalamatan lahat ng mga kapatiran, lalo na po yung mga talagang nasa likod ng preparation, kung paano kayo nagpuyat, nagpagod, naghirap, gumastos, at lahat na. Ano po, kumbaga, hindi ko man yan, pero sigurado kung alam ng Panginoon na mayroon kayong ginawa. Ano po? At hindi ko naman yan mabibilang at hindi ko po yan lahat matatandaan, pero ang sigurado po ako, your labor is not in vain in the Lord. Amen? So, tandaan po ninyo, hindi yan pwedeng masayang kung sa Panginoon po niyo yan ginawa. Okay? Kung yan sa Panginoon po ninyo inialay. So, bukas po, actually, tumawag na po ako ng nagagawa or titingin ng aircon natin. So, bukas po ay pupuntahan dito. Hopefully, makapunta sila kasi ados pa lang bukas, sa iba wala pang pasok. Ano ho? So, sa iba wala pang opisina. Kaya, ipag-pray natin. Sana bago mag-Sunday, maging okay yan. At ipag-pray din ho natin, syempre, yung wala naman ho tayo save para ipagawa yung atin pong aircon. Pero isipin nyo ho, iilan pa lang tayo rito, malamig pa ang panahon sa labas. Ano ho, umuulambon pa, di lalo na ho bukas, sa linggo, okay? So kung aaraw pa at marami tayo, mas mainit. Ano ho, ngayon pa nga lang, medyo maalinsangan na dito sa loob, di lalo na po sa darating na linggo. So please, include po natin sa prayer na sana maging okay yung atin pong aircon before Sunday. Ano ho? Sama ho natin. So mamaya, ang gagawin naman natin, kung nag-prayer vigil tayo para sa preparation and success, mamaya naman, pananalangin ng pasasalamat ang gagawin natin. Magpapasalamat tayo sa Panginoon, siyempre. Tama po? May ginawa siya nung linggo tama po ba? May ginawa siya nung Sunday. Sinagot niya yung prayers natin. Amen? Naramdaman natin. Kasi nga, alam na natin, humakbang na tayo ng una sa dyablo, bago pa man mangyari, nag-pray na tayo. Okay? Pinag-pray natin na talagang, alam nyo, maging matagumpay yung celebration. Lahat ng pwedeng maging paraan ng kaaway to disturb us, para guluhin tayo at lituhin tayo, hindi na naging matagumpay. Kasi nga, nauna na tayong humakbang. Tama? Kaya purihin ng Panginoon. So sige po, tayo mag-aaral na ng salita ng Diyos. And tayo pong lahat ay magsitayo. Ayan, atin pong buksan ang ating mga Bible in the book of Psalm, Psalm chapter 31. Parang humina naman yata yung sound. Okay, nawala naman o nagbabago, nagloloko pa. Baka lobat na to. Okay, ayan. Nag-iiba-iba. Ano bang mic mas okay? Yung kaninang dilaw or etong blue? Baka mas nagloloko itong blue. So, ang daming ang daming mga nagiging ng sound system natin. Ayan, okay. So, sige po. Verses 1 to 14. Ayan, sundan po ninyo at babasahin ko po itong mga talatang ito. Actually, ito po galing kay David. Alright? Verse number 1, In Thee, O Lord, do I put my trust. Let me never be ashamed. Deliver me in Thy righteousness. Bow down Thine ear to me. Deliver me speedily. Be Thou my strong rock, for an house of defense to save me. For Thou art my rock and my fortress. Therefore, for Thy name's sake, lead me and guide me. Pull me out of the net that they have laid privily for me, for Thou art my strength. Into Thine hand I commit my spirit. Thou hast redeemed me, O Lord God of truth.
I have hated them that regard lying vanities, but I trust in the Lord. I will be glad and rejoice in thy mercy, for thou hast considered my trouble, thou hast known my soul in adversities, and hast not shut me up into the hand of the enemy. Thou hast set my feet in a large room. Have mercy upon me, O Lord, for I am in trouble. Mine eye is consumed with grief, yea, my soul and my belly. For my life is spent with grief, and my years with sighing, and my strength faileth because of mine iniquity, and my bones are consumed. I was a reproach among all mine enemies, but especially among my neighbors, and a fear to mine acquaintance. They that did see me without fled from me. I am forgotten as a dead man out of mind. I am like a broken vessel. For I have heard the slander of many. Fear was on every side. While they took counsel together against me, they devised to take away my life. But I trusted in thee, O Lord. I said, thou art my God. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa aming nabasang mga talata. Salamat po sa gagawin mong pagkilos sa amin pong kalagitnaan. Panginoon, ikaw po ang aming itinataas, pinapupurihan. Salamat, Panginoon, sapagkat tunay po na ikaw ay matapat. Tunay kang dakila sa lahat. Sa anumang oras, sa anumang lugar, sa anumang pagkakataon, ang katapatan mo at ang kabutihan mo ay laging bago araw-araw. Kaya, Panginoon, dalangin po namin na sa mga oras na ito, nawa ay maibalik po namin at maibigay po namin ang kapurihan at kaluwalhatian sa iyo po lamang. Sa lahat ng ginagawa mo sa aming mga buhay. Kaya Panginoon, dalangin po namin na inyo po kaming samahan sa aming gagawing pag-aaral. Ikaw po ang magturo, ikaw ang mangusap at magbigay sa amin ng makalangit na karunungan. Pagpalain mo po ang aming pag-aaral. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. Alright, so mari na po kayong makaupo. Well, ito ho yung pangyayari na kung saan ay si David ay dumating sa punto ng buhay niya na siya ay marami pong pagsubok na pinagdaanan. Take note, si David ang atin pong subject dito. Okay? Anong ibig ko pong sabihin? Alam naman natin na si David ay magaling kung ang pag-uusapan, pakikipaglaban. Kaya niyang pumatay ng marami. Marami siyang alam, marami siyang kayang gawin. Pero kahit ang tao, kapag merong kakayanan at dumating yung maraming pagsubok, kasi ang totoo, hindi ho natin alam kung saan tayo susubukin. Hindi natin alam kung anong problema ang darating sa ating mga buhay. Kahit sabihin pa natin gaano tayo kahanda, kahit sabihin pa natin gaano tayo kaayos ngayon, pag dumating ang problema, hindi natin alam ang mangyayari at kung ano talaga ang dapat nating gawin. Kaya nung panahon ni David, kahit gaano siya kagaling, kahit gaano karami yung kanyang mga napatunayan at naging tagumpay sa buhay, yung problema pa rin, ang katotohanan, kapahayagan pa rin ito na ang Diyos lang talaga ang mayroong magagawa sa buhay nating lahat. Kahit ano pong tagumpay meron tayo. Pag dumating ang problema, hindi assurance na yung kakayanan na meron tayo, magagamit natin sa problemang meron tayo. Naintindihan po ninyo? Even our resources. Pag dumating ang problema, hindi mo naman alam kung ang problema mo masosolve ng pera. Hindi mo naman alam na ang problema mo masosolve ng pakikisama mo sa iba. Naintindihan po ninyo? Yung relasyon natin. Kahit marami tayong kasama, kapag may problema tayo, minsan kulang. Tama po? Kahit may pera tayo, pag may problema tayo, kulang. Hindi pa rin sumasapat. Hindi tayo nabibigyan ng kagalakan. Kaya nga, sa pagkakataong ito, nakita ko po, magandang aralin natin paano na hinarap ni David yung mga pagsubok sa kanyang buhay? Well, ang title po natin for this message is A Shelter in the Time of Storm. A Shelter in the Time of Storm. Saan ba tayo pupunta kapag dumating ang bagyo sa buhay natin? Alam nyo ho,
pag ako'y bumupunta ng Samar, bumabiyahe ako mula Manila, papuntang Bicol, Sorsogon, hanggang Samar, marami akong nadadaanan na nakalagay sa mga building or sa mga lugar na ito yung tinatawag nilang para bang evacuation center. Okay? Minsan, ginagamit yung mga covered court, yung mga eskwelahan, nakalagay, evacuation center. Nakalagay po roon, may signages, may arrow kung saan pupunta yung mga tao. Kasi pag dumating yung bagyo, dumating yung malakas na hangin o anumang kalamidad, alam na ng mga tao yung direksyon kung saan sila pupunta. Lalo na kapag mga nasa coastal area. Okay? Kung kayo mapapagawin ng mga probinsya, makakakita kayo, evacuation center. May arrow. So, ibig sabihin, pag bumagyo, lumindol, bumaha, o kung anumang kalamidad, yung mga tao aware saan sila pupunta. Kasi ayaw na nilang maulit yung nangyari dati. Kung maalala ninyo, sa panahon ng Yolanda ba yun? Yung talagang rumagasa, yung, alam nyo, tindi ng problema sa Pilipinas, ang daming namatay sa Leyte at Samar. Imaginein po ninyo. Ngayon, nung nangyari yon, anong naging, kumbaga, bunga nito sa mga tao doon sa mga ganong area? Namulat na sila na kailangan nating paghandaan, kailangan nating lagyan yung bawat area natin ng lugar na kung saan doon tayo pupunta kapag dumating ang unos. Okay? Alam niyo po ba yung pinag-uusapan natin, mga kapatid? A shelter in the time of storm. Saan ka pupunta pag dumating ang bagyo? Saan ka pupunta pag mayroong kalamidad? Ano ang gagawin mo? Anong direksyon ang pupuntahan mo kapag dumating ang problema sa buhay mo? Alam niyo, may mga Kristiyano, mas pinipili nilang magpakalayo-layo kaysa lumapit sa Diyos. May mga Kristiyano na umiiwas sa gawain pag may problema kaysa maging malapit sa Panginoon. Hindi ko alam kung bakit. Pero ang tama, di ba't mas lalo tayong lumapit sa Panginoon sa panahon ng unos ng buhay natin? Tama po ba? Kasi hindi ho papayagan ng Diyos yung problema para lumayo tayo sa kanila. Hindi ho pinapayagan ng Diyos yung pagsubok para makalimutan natin na mayroong Diyos sa buhay natin. Naniniwala po ako, ang isa sa dahilan kung bakit nandyan yan, gusto tayong iayos niyan at ibalik sa Panginoon. Amen? So kaya, kung makikita nyo, nakalagay dyan, evacuation center. Doon ka pupunta. So, ibig sabihin, kung ang tao, alam niya na ang gagawin niya, pagdating sa ganung problema, dapat tayo mga Kristiyano, alam na rin natin ang pupuntahan natin kapag may problema tayo sa buhay. Lagyan natin ng araw yung mga bahay natin na nakadireksyon papunta ng church. Kapag kayo'y nalulungkot, kapag kayo'y may sakit, pag kayo ay bagsak, pag kayo ay sugatan, dapat alam nyo kung araw saan kayo pupunta. At ito ang lugar ng mga Kristiyano para pagalingin at gamutin ng Diyos yung atin pong mga sugat. Amen? Ito yung lugar na pwedeng magbigay din sa atin ng kalakasan. Kaya nga, kapag tayo pumupunta ng church at ang pakiramdam natin parang natitisod at nadi-discourage tayo, there is something wrong, definitely. Hindi po pwedeng pumunta ka ng hospital at lumala pa sakit mo. Dapat gamutin ka nila. Dapat magkaroon ng solusyon sa nararamdaman mong sakit o karamdaman. Tama po ba? Kasi lugar yon ng paggamutan. Hello po. Ang church ay lugar ng blessing. Ang church ay lugar ng Panginoon kung saan doon niya ginagamot at pinalalakas yung mga nanghihina at nagkakasakit. Kaya kapag ang nararamdaman natin tuwing pupunta tayo ng church, parang hindi nagiging okay yung spirit natin, definitely there is something wrong. May mali. Tandaan niyo mga kapatid, hindi tayo aayain ng Panginoon na pumunta sa kanyang bahay-sambahan na gusto niya tayong saktan at pahirapan. Kaya niya tayo inaanyayahang pumunta sa bahay ng Panginoon para tayo ay palakasin, para alisin yung pagod, tanggalin yung mga masasamang, alam niyo na hindi nauukol sa buhay natin, iayos tayo, itama tayo, at iparamdam sa atin ang pag-ibig ng Diyos. Okay. Kadalasan, pag pupunta tayo ng hospital, supposed to be dapat,
'di ba? Maayos yung makakausap mo. Pagpasok pa lang sa guard, pagpunta mo roon sa pinaka para bang information, pag ang doktor nagpaliwanag sa iyo. So supposed to be dapat ganun sila ka, alam niyo ho, kumbaga approachable at ganun sila kaayos, 'di ba, magtrato ng pasyente. So anong ibig ko sabihin? Kasi nga alam mo naman ang kalagayan niya kaya pumunta ng hospital. May nararamdaman yan. Bagsak ang emosyon yan. Tama po ba ako? So ganun din, sa gawain ng Diyos, hindi ho tayo pinapunta rito para sisihin ng Diyos. Hindi tayo pinapunta rito para parusahan ng Diyos. Kaya tayo pinapunta rito ng Panginoon para yung mga dapat ayusin at gamutin, mangyari sa buhay natin. Kaya nga nagtataka ko sa mga Kristiyanong kapag pumupunta ng church, hindi na pagpapala. Hello po. Kasi alam naman natin na ang church ay lugar ng Panginoon. Tama po ba? Tayo ho ay nakikituloy lang sa bahay ng Diyos. Tama po ba ko? Ito'y bahay at gawain ng Panginoon. Tayo po'y nakikituloy lang sa bahay ng Panginoon. Therefore, dapat maayos tayo rito. Tama po. Ngayon, ito nga yung magandang tanong. Kapag may problema tayo, saan tayo pupunta? Kapag may problema tayo, kanino tayo lalapit? Hello po. Sa isip natin, pag tayo nagigipit, kinakapos, meron naglalaro sa isip natin, baka baka may pera to. Subukan ko kayang lapitan. Tama ba ako? Pero hindi sa lahat ng pagkakataon na yung naiisip natin may kakayanan. Baka mamaya paglapit mo, parehas tayo ng problema eh. Yan din ang hinahanap ko eh. Kung sino ba ang pwede nating, di ba? Malapitan at mahingan ng tulong. So ano ibig sabihin? Kapag sa tao tayo kagad tumingin, parang nadidisregard ng Diyos. Pag sa tao tayo kagad nakakita ng solusyon, parang, ewan ko po, no, bagamat hindi totoo yun, na parang nawawala yung power ng Diyos. Parang wala siyang kakayanan. Nakukuha niyo mga kapatid. So bilang Kristiyano, siguro ho, itama natin na kapag dumating yung storm, dapat alam natin kung nasaan yung shelter natin. Dapat alam natin kung saan tayo pupunta. Okay. Nakakita na ba kayo ng manok na inahin? Yun siya yung nakakita ng yung manok na inahin. Di ba? Yung hen, yung babaeng manok. Okay? Pag yan may mga sisiw, kung nasaan yung nanay, yung mga sisiw, nandun lang sa paligid. At pag may aatake yan, alam mo kung saan magtatago yan? Doon sa loob ng pakpak o ng balahibo nung manok. Tama ba ako? Ganun ba yun? Di ba? Nagkukubli siya ro. Kasi alam niya kung saan siya makakakita ng protection. Hello po. Tama po ba ako ron, mga kapatid? Okay po ba yung ilustrasyon na yon? Di ba? Alam nung sisiw, sa kung tutusin, hindi naman siya kinausap nung nanay niyang manok. O sabi na, tweet, 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 ha? Pag na-tweet, tweet, tweet ka rito. Nagkakaintindihan silang ganon. Instinct yun, alam niya na ito nanay ko, ito yung malaking manok, ako yung maliit, pag merong kakain sa akin, mayroon sa akin, pupunta. At yung nanay naman na manok, di ba? Subukan mong hawakan yung sisiw. Ano gagawin ng nanay manok? Parang igaganon yung pakpak niya, parang manuno ka o manlulo. Tama ba ako? Alam nila gagawin nila. Tama po? Alam ng mga manok na yon, alam nila yung gagawin nila kapag merong panganib sa kanilang buhay. Hello po? Dapat mas alam natin. Kasi bukod sa tayo may isip, may pinag-aralan, may alam, may Diyos tayo. Tama po ba? So kaya ito ho yung magandang bigyan natin ng pansin. Actually, in Psalm chapter 91 verse number 1, ito ho yung ilustrasyon na sinabi ko kanina. Sabi ng verse 1, He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Ibig sabihin, kapag tayo po ay laging sumisilong sa lilim at sa kublihan natin sa Panginoon, ang nakikita ho doon ay yung kanyang makapangyarihang kamay at kakayanan. Kaya nga mga kapatid, paalala po sa ating lahat, anuman ang pagdaanan nating pagsubok lang yan. Ibig sabihin, yan po ay gagamitin ng Diyos. Kasi sa pagsubok o problema na meron tayo, dalawa ang pwedeng gumamit. Okay? Tignan po ninyo. Pwedeng gamitin ng Diyos, pero pwedeng gamitin ng dyablo.
Tama po ba, mga kapatid? Kapag meron tayong problema, pwedeng gamitin ng Diyos yan, pero pwedeng gamitin yan ng dyablo. Ang tanong, kanino ho natin gustong ipagamit yung pinagdadaanan natin? Hello po. Kapag yan ginamit ng dyablo, alam naman natin kung ano ang magiging ending. Sisirain tayo. Pero pag yan pinagamit natin sa Panginoon, sigurado po ako, ang ending niyan, sabi ni Job, I shall come forth as gold. Amen? Sino po ang pinayagan ng Diyos para subukin si Job? Si Satan. Tama? Anong sabi ng Bible? Kaya lang naman yan nagtatapat kasi binubusog mo. Kaya lang naman yan nagpe-praise the Lord kasi walang problema, walang sakit, hindi nagugutom, walang problema sa pangangailangan, okay ang lahat. Kaya umaattend dyan. Ginamit ni Satanas, tama? Okay. Pag-aralan nyo, yung asawa, yung mga kaibigan, ano ang comment sa kanya? Ang tingin nila roon, si Job may mali. Tama? Kaya ang sabi ng Bible, magsisi ka na Job kasi meron kang kasalanan. Kaya ka nagkakaganyan. Pero ano sabi ni Job sa asawa niya? Magpapasalamat ka lang ba sa mga bagay na tinanggap mo maganda at sa mga masama, hindi? Hello po. Tingnan nyo, kung ang tingin natin sa problema natin, problemang ikasisira, masisira tayo. Pero kapag ang tingin na sa problema natin, problemang pinapayagan ng Diyos para tumibay tayo, yun ho ang mangyayari sa atin. Kumbaga, pag iniisip mo yan para sirain ka, masisira ka. Pero pag inisip mo yan para patatagin ka at lalo kang magtiwala sa Panginoon, yun ang mangyayari. Kasi yun ang magiging direction mo eh. Tama po ba ako? Nagkakaintindihan po ba tayo? Kung ang intindi mo sa problema mo, ginagamit yan ng Diyos para palakasin ka, positibo ang magiging result. Pero pag yan, nakita mong ginagamit ng kaaway para sirain ka, kita mo na nga, ganito lang, lilingkod ka na, tapos ganito pa ang nangyayari sa'yo. Hindi ka magpapatuloy sa gawain ng Diyos. Bakit? Kasi ang nakita mo, yung problema, hindi mo nakita yung purpose. Kaya ito ho yung mga bagay na magandang i-consider natin. Paano ba natin masasabi na ang Diyos o yung kanyang gawain atin pong magiging kublihan or shelter? Number one, because our God is the God of truth. Hello po. Kumbaga, lahat ng sasabihin niya, lahat ng ipinangako niya, at lahat ng gagawin niya, totoo. Mga kapatid, wala ho tayong pwedeng, alam nyo ho, kumbaga, kung titignan natin, balikan ho natin. Sabi ho ng verse number 1, In Thee, O Lord, do I put my trust. Like what I said in my introduction, our subject is King David. Okay? Sino ba si David? Wala lang, pumapatay lang ng laksa-laksa. Mas magaling lang kay King Saul. Sino ba si David? Higit lang sa mga kapatid niya na pinili ng Diyos na maging hari. Hindi lang sa Juda, kundi sa buong bayan ng Israel. Sino ba si David? Siya lang naman ang pumatay kay Goliath na hindi kaya ng mga kapatid niya, hindi kaya ni King Saul, hindi kaya ng mga magagaling na warriors. Si David lang nakapatay. Sino ba si David? Yung magaling sa tingin ng tao, pero nangailangan ng Diyos. Tama po? O ngayon, paano natin magiging shelter ang Panginoon sa panahon ng storm? Mahalaga ho kasing maintindihan natin ito. Sabi ng verse number 2, Bow down thine ear unto me, deliver me speedily, be thou my strong rock for an house of defense to save me. For thou art my rock and my fortress. Therefore, for thy name's sake, lead me and guide me. Pull me out of the net that they have laid privily for me. For thou art my strength. Into thine hand I commit my spirit. Thou hast redeemed me, O Lord God of truth. Okay. Kagabi ba yun or kaninang umaga, nag-scroll ako ng Facebook. Marami ron nakapost yung nanalo sa election. Sabi nila, mas mabuti nang, hindi nila ako magbanggit ng mas mabuti na lang na hindi ka nanalo, basta't alam mo naman na hindi ka
bumili or nagbayad or ng pera or sa boto, whatever, kung ano man yung nakalagay doon. So, minsan, iniisip ko, imagine niyo mga kapatid, paano nananalo yung mga hindi naman talaga tapat o totoo? Tama ba ako? Pwedeng mangyari yun eh. Tama po, pwedeng gamitan ng kung ano-anong paraan, manalo siya o kaya maupo lang sa pwesto. Wala ho tayong tinutukoy, but ang sinasabi ko po rito, yung pananaw at prinsipyo ng tao. Okay, tignan po ninyo. Kasi sabi po rito, ang hirap na ikaw ay pinangungunahan sa isang bayan na alam mo namang hindi naman totoo sa kanyang ginagawa. Kumbaga, para lang, gusto lang makakuha ng posisyon, gusto lang, hindi naman talaga ang purpose niya is maglingkod sa bayan. Naintindihan po ninyo? So ano ibig ko sabihin? Mga kapatid, napakahalaga kasi nakilala natin ang Diyos natin. Ano ba ang pakay ng Diyos sa buhay po nating lahat? Sige nga po, ito yung kumbaga tignan nating maigi. Ano bang meron sa atin at ano ba yung pwedeng gustuhin ng Diyos sa buhay natin? Anong meron tayo? Na talagang pag-iintrisan ng Diyos. Kasi tignan po ninyo, sa gobyerno, di ba, tanungin natin, magkano ba ang sweldo ng kapitan? Magkano ba ang sweldo ng barangay kagawad? Magkano ba ang sweldo ng mayor? Kung titignan natin, hindi naman sobrang kalakihan. Ewan ko po ano. Pero bakit may mga mababalitaan nyo, nagbarilan, magkapatid, di ba? Nagsaksakan pa, nag-away, nagbugbugan, nag-agawan ng balota. Ano ba ang ginugusto nila sa kanilang panunungkulan? Well, alam naman natin yan, di ba? Kung ano yung ibig ko sabihin. Pero sa bagay na ito, ano ba ang pwedeng meron tayo na gusto ng Diyos sa atin? Sa palagay po ninyo. Bakit ang Panginoon parang ganun siya ka-eager na magtiwala tayo sa Kanya at sumunod tayo sa gusto Niya? Ano bang meron sa atin para asamin ng Diyos na maging tagasunod niya tayo? Na kung tutuusin, wala naman eh. Naintindihan po ninyo? Wala naman siyang gugustuhin sa atin. Anong meron tayo na wala sa Diyos? Anong meron tayo na wala sa iba? Anong meron tayo na hindi may puprovide ng Panginoon? Lahat, name it, meron ng Diyos. Ngayon, ito po ang challenge. Sabi ko nga kanina, di ba, our God is the God of truth. Ito ho ang pinakamasarap. Yung alam mo na ikaw ay may Diyos na totoo. Amen? Totoo sa kanyang sinasabi, totoo sa kanyang pangako. Okay, obserbahan nyo ho ngayon, tapos na eleksyon. Magbilang kayo ng ilang buwan, isang taon. Batiin nyo yung mga kumakaway. Kilala kaya kayo? Lalo na yung mga nanalo. Wala po akong tinutukoy kung sino, ang sinasabi ko lang, yung bang ngiti at kaway, totoo. Pero ang Diyos sa lahat ng kanyang ginagawa, totoo. Amen? Kaya kapag sa Diyos ka pumunta, siguradong makakasumpong ka ng kailangan mo. Amen? Hello po. Nagkakaintindihan po ba tayo, mga kapatid? Kasi, tignan nyo, sabi ng Psalm chapter 31, verse number 5, ito ho yung ating pinagkunan ng point number 1. Into thine hand I commit my spirit. Thou hast redeemed me, O Lord God of truth. Yung kanyang salvation, kanino nakasalalay? Kanino? Ano sabi ni David? Thou hast redeemed me, O Lord, God of truth. Because subok niya na yung Diyos niya na kahit kailan siya lumaban, hindi siya binibigo. Amen. Kasi totoo ka eh. Pag sinabi mo magtatagumpay ako. Tama po ba ako? Di ba yan ang ginagawa ni David? Bago siya sumugod, kumukonsulta muna sa Diyos. Hello po. So ano ibig ko sabihin? Napakahalaga na meron tayong Diyos ng katotohanan. Kaya yun ho yung pwede nating mapanghawakan sa buhay nating ito. Imagine po ninyo, meron tayong Panginoon na kung ang pag-uusapan ay katotohanan, siya ang Diyos ng katotohanan. Deuteronomy chapter 32 and verse number 4. He is the rock, His work is perfect,
for all his ways are judgment. A God of truth and without iniquity, just and right is He. So ano ibig ko sabihin mga kapatid? Ito yung Diyos na meron tayo. Bakit kung kanino ka pa nakikinig at nagtitiwala, yung Diyos mo, totoo. Yung Diyos mo, tapat. Yung Diyos mo ay matuwid. Amen? Kaya pag sa Kanya tayo pumunta, sigurado makakasumpong tayo ng tulong. Hindi lang sa sardina, Sister Gypsy. Tama. Subukan mo humingi ng sardinas uli ngayon. Wala nang pera. Baka pag sardinas, wala na rin. Tapos na eh. Tama po ba? Doon nyo ngayon masusubok yung mga taong nangako, kung totoo sa kanilang pinangako, kapag nilapitan mo at namumroblema ka. Pero ang Diyos, anytime, anywhere, kahit may pagkukulang ka, tutulungan ka. At tanungin ka muna, nilapitan mo, binoto mo ba ako? Di ba sa kalabang ka? Tama. Ang serbisyo, hindi para kung kanino kumampi. Ang serbisyo, para sa bayan. Kaya pag ako nagkaroon ng pagkakataon, iboto niyo ko. Tatakbo ko mula Las Piñas hanggang dito. Samahan niyo akong tumakbo. Pag hiningil ako, isakay niyo ako sa motor. Ano mga kapatid? Subukan niyong lumapit ngayon. Pag hindi mo binoto, hindi ka papansinin. Pag hindi kayo, di ba, okay sa barangay, hindi kayo, sa lugar, hindi kayo papansinin. Tama? Kaya di ba sabi ko sa inyo, bumoto kayo nang nag-pray muna kayo. Huwag yung nakatanggap ng dilata. Dahil pag naubos ang sardinas ninyo, ubos na rin ang kabutihan nila sa inyo. May mga ganun. Kaya sabi ko, sa amin, wala yata sa amin, Sister Gypsy, hindi sardinas eh. Candy ang hinahagis. Walang nakalaman, walang nakalagay. So, ano ibig sabihin mga kapatid, sa Panginoon, sino ka man, pag lumapit ka, hindi ka mapapahiya. Ano man ang kalagayan mo, pag sa Diyos ka lumapit, hindi po pwedeng hindi ka niya bibigyan. Mga kapatid, sabi ng Bible, seek and you will find. Knock, ask, lahat, sabihin mo na, ibibigay sa iyo ng Panginoon. Amen? So, yun yung katotohanan. Sabi ng Isaiah chapter 65, verse number 16, that he who blesseth himself in the earth shall bless himself in the God of truth. And he that sweareth in the earth shall swear by the God of truth, because the former troubles are forgotten, and because they are hid from mine eyes. Kaya nga mga kapatid, ito po ang matutunan natin. Wala tayong ibang dapat hanapin at puntahan kung hindi ang Diyos ng katotohanan. Amen? Ano man ang mabasa nyo sa Bible, totoo. Ano man ang nakita nyong nangyari sa buhay natin dahil may Diyos, totoo. Kaya huwag tayong umiba ng direksyon. Sa Panginoon tayo pumunta. Amen? Pangalawa, nakita po natin, our God is the God of grace. Alam niyo ba kung paano tayo nagiging malakas? Because of His grace. Biyaya ng Diyos. Alam niyo, in-expound ni Bishop last Sunday afternoon, ito pong biyaya na meron tayo. Paano natin napapakinabangan yung grace? Unang-una, kaligtasan. Kaya tayo na-save, walang magagawa ang tao, only by His grace. Amen? Kaya tayo na-save kasi biyaya ng Diyos yan. Hindi ka na-save dahil mabait ka. Hindi ka na-save dahil gwapo, maganda ka. Hindi ka na-save kasi maayos pamilya nyo. Na-save ka dahil sa biyaya ng Diyos. Ako'y makasalanan, kayo'y makasalanan. Biyaya lang ng Panginoon ang pwedeng magligtas sa lahat ng mga nagkasala. Walang magagawa ang anumang meron tayo sa mundo. Hindi tayo kayang iligtas sa kapahamakan sa impyerno. Hindi tayo kayang linisin na anumang mga chemical na meron sa mundo para sa ating mga nagawang kasalanan. Tanging dugo lamang ng ating Panginoong Jesus. And only by His grace. In 1 Corinthians chapter 15, verse number 10, but by the grace of God I am what I am. And His grace which was bestowed upon me was not in vain. But I labored more abundantly. Why? Because of His grace.
Kaya ko kayang maglingkod. Kaya kong may magawa ng marami. Kasi may biyaya ang Diyos sa buhay ko. Alam nyo, grace is unmerited favor. Meaning, hindi ka meron yan kasi magaling ka. Hindi ka meron yan kasi potential ka. Hindi ka meron yan kasi okay ka. Kaya ka meron yan kasi may Diyos na mahabagin. And because of His grace, anong sabi ni Apostle Paul? I am what I am. Ano sabi ng Apostle Paul sa mga taga-Korinto? In 2 Corinthians chapter 12, verse number 9, and he said unto me, my grace is sufficient for me. Sabi ng Panginoon, ang linaw-linaw, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Mga kapatid, mahalaga ang biyaya ng Diyos. Kapag tayo merong problema, kapag tayo nasa panahon ng pagsubok, siguro pwedeng ngayon okay, pero walang assurance na sa mga dating na panahon, okay pa rin. Ang maganda, dumating man yan o hindi pa dumarating, alam na natin ang gagawin natin. Alam natin kung saan tayo pupunta, alam natin kung ano ang dapat nating gawin. Kasi pag dumating ang problema, doon pa lang natin aalamin, mahihirapan tayo. Naintindihan po ninyo? Kaya nga, di ba, pag ganitong mga panahon, okay, parang kailan ba yun? Nung nasa Cebu kami, during ng aming conference, nag-announce yung hotel na magkakaroon ng earthquake drill. So, syempre, parang unfair naman sa binayad namin. Sipin nyo, ilang oras mag-earthquake drill. Binayaran yung buong conference, yung buong session hall. Yan po, sa may Cebu. Ang pangalan ay Waterfront. Okay? Cebu. Isa po ito sa pinakamagandang hotel doon. 100,000 ang arkila noong conference hall na yon. So, isipin nyo, babawasan kami ng 4 hours na gamit. Just for the sake of doon po sa earthquake drill na sinasabi nila. So, binigyan kami ng instruction, binigyan kami ng mga, kumbaga, information na ganito, gano'n. Kasi para sa kanila, mahalaga yon kaysa sa pera. Mahalaga yon kaysa sa kung ano yung ginagawa mo ngayon. Dahil pag dumating yon, matataranta ka, ano gagawin ko? Pag lumindol, saan ako pupunta? Pag bumaha, saan ako pupunta? Anong gagawin ko? Kaya mahalaga po ito, mga kapatid. Kapag dumating ang problema, alam mo kung saan ka kukuha ng lakas. Amen? Alam mo kung paano mo magagawa ang lahat ng bagay. You know, sabi po ng Acts chapter 20, verse number 32, and now, brethren, I commend you to God and to the word of His grace, which is able to build you up. Sabi po ng Bible, and to give you an inheritance among all them which are sanctified. Isipin nyo, yung biyaya ng Diyos ang magbubuss ng ating confidence. Tanungin ko po kayo, lahat ba ng problema alam natin ng solusyon? Lahat ba ng problema alam natin kung kailan darating? Siguro, ang alam lang natin yung due date. Kasi merong nakatakdang petsa ng pagbabayad ng dapat nating bayaran. Pero yung problema, hindi mo alam. Pagkatapos nun, kung ano mangyayari. Kung kailan darating at saan mangyayari yung problema. Tama po ba ako, mga kapatid? Minsan panatag na panatag tayo, okay na okay, biglang sa isang iglap. Naku, bakit nagkaganito? Okay naman to Naintindihan po ninyo? Parang, bakit ngayon pa ito nasira? Parang tayo nung linggo. Okay, sabi ko nung Saturday night, mag-dry run tayo lahat. I-on natin ang sound system, yung mga TV, etc. Mag-dry run tayo. For the sake na baka merong, sa isip ko, baka merong hindi gumana. Dahil sa kakapusan na ng oras, madaling araw na, hindi pa kami tapos, sabi ko, sige, bukas na lang. Yun, tama nga. Kinaumagahan, pagdating namin dito, sabi sa akin, ni Sister Glidel yata or ni Alay, ayaw mag-open ng sound system. Ayaw bumukas. So, di ako ngayon, sabi ko, panatag ako,
Hindi, maayos ko yan. May paraan dyan. Pray lang tayo. Ganito, ganon, ganon. Lahat na ginawa ko, wala talaga. Yun talagang marunong at expert ang nakakaalam. So, sabi ko sa kanya, sabi ko kay Preacher Christian, kay Preacher Rodel, habang nagsiservice, tumakbo na kayo. Punta kayo sa may monumento, hanap kayo roon, etc. Buti na lang, naisip nila si Benji. Hindi ko sinabi yon. Very good sila eh. Oh, naisip nila yun, na hindi ko naman sinabi. Sana talagang laging ganon. Sana always. Oh, di ba? So, imagine niyo, takbo sila ron. Sabi sa akin, Pastor, eto problema. Magagawa ba? Kaya ba? Pwede raw po mga 2:00 ng hapon. Okay? So, sige, go. Paggawa mo na. O, ngayon, etong tanong ko, magkano? So, medyo kinakabahan ako. Baka mamaya, 1,000 to. Wala naman tayong pambayad. Sabi sa akin, magkano raw? 600 pesos. Sige, go. Medyo may confidence na ako. 600 lang pala. Paggawa mo na. O, okay pa kaya? Pray ako. So, okay. Tapos, habang nagsiservice tayo, ganito, yung aircon naman. Hindi ko sinasabi yon kasi nga, baka pag sinabi, oy, wala ho tayong aircon. Kaya pala mainit eh. Kakagulo na yan eh. Di ba, tama ba ka pag sinabi? Pero, yung sabi mo, kaya lang mainit kasi maraming tao. Walang magre-react. Tama ba ako? Pero yung nakita ko, may aircon natin. Sige, compose mo lang. Ay, mga kapatid, sira yung aircon. Ay, kaya pala, gusto natin to. Pag naalaman niya sira yung aircon, magre-react yan, mag-aalisan kagad. Tama ba ako? Wala kayong naramdaman. Tama? Oh, tuloy yung service. Okay? Tinapos natin. Tama ba? Pero ang init. Lalo na sa harap. Naintindihan niyo po, mga kapatid? So, isabihin, parang inisip mo, okay naman ang lahat eh. Ilang araw, ilang buwan, ilang taong ginamit yung aircon yan. Hindi bumibigay. Bakit pa nung service pa ng celebration, tsaka bumigay? Alam niyo bang isa lang ang gumagana ng sound system, yung kabila, hindi. Hindi ko rin sinabi sa inyo yun. Bakit, mahina dito, mahina. Magrereklamo kayo. Parang tayo nagbayad sa sinihan. Bayad naman kami, bakit dito walang sound? Okay, hindi ko rin sinabi yun para wala kayong reaksyon. So, maraming ginawa ang kaaway. Asang-asa tayo, planchado na ang lahat. Tama? Walang magiging problema. Pero alam nyo, sa biyaya ng Diyos, nakaraos tayo. So, ibig sabihin, yung biyaya ng Diyos ang nag-enable sa atin. Mainit na, pero masaya pa rin kayo. Hello po. Tama. Oh, yung iba, nagiinit na ulo, di lang nahalata. Kasi nga, mainit yung panahon. Di ba, hina-high blood na. Oh, kasi nga, kulob. Pero alam niyo, mga kapatid, ang nakita ko, biyaya ng Diyos. And even si Bishop, di niya naisip na mainit. Sabi niya, marami kasing tao, no? Ay, opo, ang dami po kasi. Ano ibig sabihin, mga kapatid? Yun ang sinasabi kong biyaya ng Diyos. Yung wala kang magawa, yung hindi mo kaya, pero nandyan ang biyaya ng Diyos, nagiging maayos ang lahat. Amen? And last but not the least, our God is the God of strength. You know, if we say strength, ang tawag natin dyan lakas o kalakasan. Tama ba ako? Sa katawan, hindi lahat ng ini-intake nating pagkain nagpapalakas. Naniniwala ba kayo ron? Hindi lahat ng kinakain natin na nasa pinggan natin, sa lamesa, nagpapalakas. Merong nagpapahina. Okay. Alam niyo ba kapag nasobrahan din kayo ng sugar, hindi kayo lumalakas nun. Humihina kayo nun. Nalaman ko lang yan nung nagmamonitor na ako ng sugar. Pag over ka ng sugar, hihina ka. Okay? Kasi mananamlay ka, tatama rin ang katawan mo. Pag kinulang ka rin naman ng sugar, ganun din. Manghihina ka rin. Tama ba ko? Okay. Pag nag-low blood, hihina ang katawan, mahihilo, sasakitin ng ulo. Pag nag-high blood, ganun din. Tama po ba ako? Parehas. Okay. Ngayon, ano ba ang magpapalakas talaga sa atin? Yung tamang pagkain. Hello po. Hindi ho lahat ng masarap, tamang pagkain. Hello. May mga pagkakataon, yung hindi masarap, yun ang tamang pagkain. Ayaw natin ng gulay, lalo na yung mga raw. Alam niyo ba yung mga raw? Yung mga halos
binanlian lang o kaya pinatong lang sa kanin o kaya yung pinakuloan lang ng konti o binuhusan lang ng hot water o kaya hinugasan lang sa lababo, kinakain na. Yung mga ganong pagkain ang mahirap kainin. Pero yun ang sabi, di ba, masustansya raw. Okay, nasubukan niyo na bang kumain ng ampalayang hilaw? Oh, merong kumakain ng ganun talaga, hilaw. Totoo po. Okay? Ngayon, kakainin mo yan pag wala ka ng choice kasi may sakit ka na eh. Di ba? Yung mga kumakain ng raw na vegetables, bine-blend na lang yan. Hindi na niluluto. Bine-blender na lang yan kasi kailangan ng katawan. Walang lasa o kaya hindi masarap ang lasa, pero kailangan. Yun ang nagpapalakas sa atin. Sa katawan, physically. Ngayon, we're talking about as a whole. Kapag may problema, kasi lahat affected. Physical, spiritual, mental, emotional, and etc. pa. Kung meron pa, financial, maybe. Alright? So, sabi po kasi ng Bible, tignan po ninyo. Balikan natin yung sinabi ni David. Maganda po ito from verse number 5. Into thine hand I commit my spirit. Thou hast redeemed me, O Lord, God of truth. I have hated them that regard lying vanities, but I trust you in the Lord. Sabi niya rito, verse number 6, verse number 7. And I will be glad and rejoice in thy mercy, for thou hast considered my trouble. Take note, as king, di ba meron siyang resources? May kingdom siya, may mga advisor siya, may mga, kumbaga, tao siya, may kayamanan siya. But you know, ang sabi niya sa verse number 9, sabi niya rito, verse number 10, and hast not shut me up into the hand of the enemy. Thou hast set my feet in a large room. Have mercy upon me, O Lord, for I am in trouble. Okay? Alam niyo, ang pinakamahirap aminin, yung naghihirap ka at nahihirapan ka dahil kung minsan nahihiya tayo. Tama? Ayaw nating aminin na meron tayong ganong kalagayan. Parang ayaw nating malaman na wala tayo, kapos tayo, hirap tayo, may problema tayo. Minsan kailangan nating harapin to. You know, yan si David. Anong sabi niya? For my life is spent with grief. Yan ang sabi ng Bible. Yun na yung kalagayan niya eh. Magtatago pa ba siya sa kanyang magandang espada? Magtatago pa ba siya sa maganda niyang armor? Yun na yung nararamdaman niya. Anong sabi ng verse number 10? For my life is spent with grief, and my years are sighing, and my strength faileth because of mine iniquity, and my bones are consumed. I was reproached among all mine enemies, but especially among my neighbors. And I fear mine acquaintance, and they that did see me without fled from me. Ito na po, for I am, sabi niya rito, I am forgotten as a dead man. Sabi ng Bible, okay? Parang ito na ang tingin niya sa sarili niya. Sabi niya, out of mind, and I am like a broken vessel. Inillustrate niya yung sarili niya kung sino siya. Malakas, magaling, di ba? Kinikilala, pero ang tingin ni David sa sarili niya, a broken vessel. I am nothing. Yan ang sabi ni David. And I am forgotten as a dead man out of mind. For I have heard the slander of many. Fear was on every side. While they took counsel together against me, they devised to take away my life. But in verse number 14, but I trusted in thee, O Lord. I said, thou art my God. You know kung ano ibig sabihin nito? Yung sinabi niyang, thou art my God, thou art my strength. The Lord is my strength. You know, in Psalm chapter 27, verse number 1, the Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? Kanino ko matatakot? Saan ako matatakot? Sa tao? Sa problema? Hindi. Bakit? Because the Lord is my strength. Alam niyo, ang pinangahawakan dito, ang shelter dito ni David, hindi yung kapangyarihan ng Diyos. Because we all know na ang Diyos is almighty. Tama?
Ang pinanghahawakan dito ni David is yung kanyang relasyon sa Diyos. Kaya huwag niyo makalimutan, hindi lang siya makapangyarihan. Anak tayo ng Diyos. Amen? Kasi naniniwala po ako na ang Diyos is Almighty. Tama po ba? Yung imposible sa atin, hindi imposible sa Diyos. Tama po? Yung hindi natin kaya, kaya ng Diyos. Tama po ba ako? Pero lahat yun, paniniwalaan natin. Pero ang maganda, ang panghawakan natin, siya ang ating Panginoon. Ang shelter ni David, relasyon sa Diyos. Mga anak, panatag kayo pag nandyan ang mga magulang. Tama? Kasi alam niyong mag-alala ang magulang. Alam niyo kung paano magmalasakit ang magulang. Amen? Minsan masakit magsalita, pero mahal kayo niyan. Tama? Minsan parang nakakaramdam kayo ng higpit o disiplina, pero mahal kayo niyan. Tama po ba ako? So, ganoon din naman sa bahagi ng Diyos. Hindi naman lahat ng gusto natin, pinapayagan niya eh. Hello? Hindi naman lahat ng tingin natin, okay, yun ang nangyayari. Nasusunod pa rin ang Diyos. Tama po ba ako? So, ano ibig sabihin mga kapatid? Ang shelter ni David, hindi yung Almighty God. Ang shelter niya is his relationship with God. Kahit Almighty yan, kung hindi ka naman anak ng Diyos, hindi mo mararanasan yung kapangyarihan ng Panginoon. Tama, mga kapatid? Kahit ba siya ang Diyos ng imposible, kaya niyang gumawa ng himala, kung hindi ka naman Kristiyano, hindi mo may enjoy yun. Pero ano pinaghawakan David? Sabi niya, my God. Meaning, yung kanyang relasyon sa Panginoon, yun ang kanyang pinanghahawakan. At yun ang kanyang kalakasan. In Exodus chapter 15, verse number 2, the Lord is my strength. You know the word my. Tama? So, hindi niya pwedeng angkinin ang wala naman sa kanya. Hindi niya pwedeng angkinin kung wala naman silang relasyon ng Diyos. Amen? Kaya nga mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos, huwag tayong matakot sa anumang problema. Because our God is the God of strength. Amen? Sabi ng Exodus chapter 15, verse number 2, the Lord is my strength and song, and He is become my salvation. He is my God, and I will prepare Him an habitation, my Father's God, and I will exalt Him. Amen? So kaya, anumang problema, kaya natin. Anumang pagsubok lang yan, malalampasan natin. Amen? As I close, in Psalm chapter 31, verse number 24, yung last verse nitong chapter 31, sabi po ng talata, be of good courage. Why? And He shall strengthen your heart, all ye that hope in the Lord. Kayo nga po bumasa ng verse 24, sabay-sabay po kayo. Lakasan po ninyo, mga kapatid, begin. Alam nyo, unang-unang manghihina sa atin, kalooban. Pag dumating ang problema, diyan tayo aatakihin ng kaaway. Yung tingin mo, hindi mo kaya. Totoo naman, mahirapan tayo kung tayo lang. Pero meron tayong tinatawag na my God. Amen? Meron tayong Diyos. Anak tayo ng Diyos. Amen? Hindi tayo pababayaan yan. Magulang nga natin, gagawa ng paraan para sa atin eh. Di lalo na yung Diyos na may kakayanan, na hindi limitado kagaya ng tao. Amen? Kaya may magagawa ang Panginoon. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa ginawa mo pong pagtuturo sa amin. Salamat po sa mensaheng ito. Nawa tunay po na ito po'y gamitin mo para sa sino man sa aming may pinagdadaanan sa buhay, ay makita namin na mayroong pag-asa at meron kami magandang makita na mangyayari sa mga darating na panahon sa aming mga kalalagayan. Panginoon, patuloy kang mangusap sa puso ng bawat isa. Habang lahat tayo nakayuko at nakapikit, nilingan ko po na ang lahat ay magsitayo. Sa paanyayang ito, alam ko po, hindi naman lahat sa atin may problema ngayon.
Alam ko po, hindi naman lahat sa atin may pinagdadaan ng pagsubok. Pero sigurado po ako, wala man ngayon, pero mayroong posibleng dumating. O kaya, napagdaanan na natin, nalampasan na natin, at eto tayo ngayon, nagpapatuloy pa rin sa Panginoon. Ano yung magandang lesson dito? Ano yung magandang matutunan natin dito? Huwag nating makalimutan na merong dapat tayong gawin at puntahan kapag dumating ang problema. Simple lang po. Pag dumating ang problema, sino pagtitiwalaan mo? Pag dumating ang problema, kanino ka lalapit, saan ka pupunta? Sana ngayon pa lang, sabihin mo na sa Panginoon, wala akong ibang hihilingan, wala akong ibang lalapitan, wala akong ibang pupuntahan kung hindi ikaw lamang, Panginoon. Maliit o malaking problema, madami o kaunting pagsubok, ikaw, Panginoon, ang aking pagtitiwalaan. Kung kinausap tayo ng Diyos sa anumang paraan, may kailangan tayong ilapit, meron tayong pinagdadaanan, o nangangako tayo na sa Kanya lang tayo magtitiwala. Pag dumating yung pagsubok, gawin natin ngayong gabi at lumapit tayo sa Panginoon. At sabay-sabay po tayong manalangin. Sige po, kung meron kayong gustong ilapit sa Diyos, pagsubok yan, problema, o kung meron kayong gustong i-commit sa Panginoon na, Lord, kung sakaling dumating tong problemang ito, ano man yan, sa iyo lang ako magtitiwala. Wala akong ibang lalapitan, wala akong ibang sasandalan kung hindi ikaw lamang, Panginoon. Wala nang iba. Sige po. Minsan parang hindi na uubos yung pagsubok. Sabi nga ni David, "For my life is spent with grief." Puro hinagpis. Minsan gumagaang, pero di pa tumatagal, may pagsubok na naman. Minsan gumiginhawa, pero parang doon nakadisenyo yung buhay natin na parang lagi tayong mayroong pagsubok na kakaharapin sa buhay. Pero okay lang kasi alam naman natin na may Panginoon na nakakakita ng nangyayari sa buhay natin. Alam natin na may Panginoon na nakakabasa ng laman ng puso natin. Alam ng Panginoon kung anong dahilan at intensyon natin, bakit tayo nandito sa gawain. I know whom I have believed. Kilala ko at alam ko ang Diyos ko ay merong kakayanan na tulungan at agapayanan ako. Lord, salamat po sa pagtuturo mo sa amin. Salamat po sa kapangyarihan ng inyong salita. Pagpalain mo po ang lahat ng lumapit at kung ano man ang kanilang inilapit, Panginoon, sa altar na ito. Inyo po silang katagpuin. Tulungan. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming mga pangako, ang aming mga commitment. Bless mo po ang lahat ng tumugon. Salamat po, O Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So you may go back to your place and please remain standing as we sing the song, It Is Well. Lahat ng narinig natin mula sa mensahe ng Panginoon at yung mga napagdadaanan sa buhay, it is well with our soul. When peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot
Alright, so say amen. Purihin ng Panginoon. So please be seated and tayo po dadako naman sa ating pananalangin. Ano po? So ang atin pong gagawin magpapasalamat po tayo sa Panginoon. Okay? Kasi po, alam naman natin na ang lahat ng tagumpay galing sa Panginoon. At yung atin pong tema, gusto nating ibalik yung glory sa Diyos. Ang dami ho nating napanood. Sa kabuuan, sabi ko nga po, napakaganda ng ginawa ng Panginoon. Okay? Simula pa lang doon sa ginawa ng media, kung paano kayo nag-effort, purihin ng Panginoon sa kakayanan na meron kayo na binigay ng Diyos. Sa mga musician natin, terribly din yung kanilang, alam nyo ho, practice, pagod, maraming gumawa at marami ho talagang nahirapan. Pero tandaan po ninyo, hindi sa atin ang kapurihan, sa Diyos. Yung mga teachers, okay? Yung mga nagturo, lahat, yung mga nagtrabaho rito, nagbigay para maging maayos ito pong bahay-sambahan ng Panginoon. Nakita niyo ba sa picture? Yung mga nag-post? Panoorin sa picture, yung mga nag-post na mga picture, hindi ho, may mga nagtatanong, saan yan? Saan lugar na yan? Pero church ho natin ito. Na pinagtulong-tulungan lang ng mga kapatiran. Amen? So, naging okay ang lahat. Okay? Sa preparation, sa mga nangyari. So, ngayon po, kahit sabihin pa nating okay ang lahat, at tayo yung ginamit ng Panginoon, tandaan po ninyo, hindi sa atin ang kaluwalhatian. Ang kaluwalhatian sa Diyos. Tandaan po ninyo, ginamit lang tayo for His glory. Kung kayo po ay nagsakripisyo ng napakalaki, tandaan po ninyo, hindi po yan sayang at mababaliwala. Kung kayo po ay nakakita ng pangangailangan ng church, tumulong kayo at meron kayong ginawa para sa Panginoon, ay bigyan ho natin ng pansin. Yung kumbaga pag-ibig at biyaya na tinanggap natin mula sa Panginoon. Kaya tandaan po ninyo, sino man, ang ginamit ng Diyos, pinuri man tayo, pinasalamatan tayo, yung glory ibigay natin sa Panginoon. Okay? At yung mga umarte, umakting, lahat, etc., kung ano yung ginawa ninyo, pagpalain kayo ng Panginoon. Okay po? So, kaya papasalamatan natin ang Diyos sapagkat alam ko po, siya'y karapat-dapat nating pasalamatan. Sabi nga ng Bible, in everything, give thanks. Alam nyo, kahit nga hindi naging okay ang lahat, magpapasalamat pa rin tayo. Hindi umulan. Tama po. Yung pagkain, last minute, nakaproduce tayo ng pagkain para kay Bishop. Tama po ba? So, gastos, hindi ho biro. Ang dami nating gastos. Pero nakaraos. Kanino nang galing yung provision? Sa Panginoon. Tama po. Meron man mga mangilan-ngilan na may bantana ng pagkakasakit. Di ba? May sinisipon na, may mga sumasakit na yung ulo, pero sinagot tayo ng Panginoon. Tama po ba? Pinalakas tayo ng Diyos. Sipin nyo, karamihan po doon sa mga nagtrabaho rito, walang tulog. Dire-diretso na yun hanggang linggo. Natulog na lang sila nung celebration. Habang nagse-service, tulog. Ano yung sabihin? Mga walang pahinga. Pero pinalakas pa rin tayo ng Panginoon. Answered prayer. Tama po ba? So, binigay ng Diyos sa hiningi natin. So, magpasalamat tayo ngayon. Amen po? Kaya nga naniniwala ako, ito yung dapat nating gawin ngayong gabi. Alam ko po, may mga personal na prayer request tayo. So, habang nagpe-pray, idagdag na lang natin yan. Pero ang ating pasasalamatan, yung kabuang ginawa ng Diyos sa atin. Lahat ng atin pong ginastos, sinakripisyo, pasalamatan natin ng Panginoon. Saan nang galing yun? Tama ba ko? Saan nang galing yun? Paano yun na-provide? So ako, sabi ko, namamangha ako, Lord, paano mo to ginawa sa amin? Lahat kami gipit, lahat kami puro, alam mo yon, pero biyaya ng Diyos yun. Amen? Pasalamatan natin ng Panginoon. Kaya nga,
Tandaan niyo mga kapatid, lahat ng ginawa ng Diyos, in everything, give thanks. Okay? So, hindi naman ho tayo sa edad ngayon. Ayan. Ano gagawin sa haba ng buhok? Pwede ba yun sa haba ng buhok? O kaya yung kulay ng balat? Okay, yung kulay naman ng balat. Lahat ng puti, magkakasama. Lahat ng kayumanggi, magkakasama. Joke lang naman po yun. Ano ho? So, baka alam nyo na pag sa edad. So, ngayon po, ang gawin naman natin, yung level. Halimbawa, ito yung mga nagtatrabaho, yung mga working. Okay? Kayo naman ang magkakasama. Yung mga nagwo-work, kayo yung magkakasama. Yung mga nasa, alam mo yun, sa bahay o kaya yung mga freelance, kayo po ang magkakasama. Okay? So, yung estudyante na high school, kayo ang magkakasama, babae o lalaki. At yung mga college student, kayo naman ang magkakasama rin. Okay? So, nagkakaintindihan po tayo. Malinaw. Okay? So, go to your, kumbaga, level. Ayan. Punta kayo ron. Tama? Closing, prayer muna tayo. May birthday pala tayo. So, ibig sabihin, kakantahan natin ngayon. At saka may magpapakain. Okay, let us sing Happy, Happy Birthday! Okay po, sige. Kantahan muna natin. Then after this, mag-closing prayer na tayo para pumunta sa mga group natin. Naku, wala naman dito. Asa si Ate Aida? Okay, sing! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. One more time. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay, so wala si Ate Aida, pero Ate Aida, nasan ka man po ngayon? Sana'y maayos ang iyong kalagayan at masaya ka sa darating na kaarawan mo bukas. Happy, happy birthday po at patuloy kang palakasin ng Panginoon. Okay? So sige po, tayo tayong lahat. Tayo po ay manalangin. Lord, salamat po sa natapos naming service ngayon pong gabing ito. Salamat po sa salita mo na itinuro sa amin at maging sa lahat ng dumalo, Panginoon. Pagpalain mo po ang mga kapatirang nakasama namin ngayong oras na ito. Ingatan mo kami sa amin pong pag-uwi hanggang makarating sa aming mga tahanan ng maayos, ligtas at masaya at mayroong pusong pinagpala. Kaya Panginoon, sa ipo namin pinasasalamatan ng lahat at ibinabalik ang lahat ng kapurihan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. Okay, so go to your level. Ayan, yung mga nanay,